Ang ugong ng vacuum cleaner ang tanging musika sa loob ng malawak na bulwagan ng mansyon ng mga Buenaventura. Dahan-dahang iginagalaw ni Bella ang makina sa ibabaw ng mamahaling Persian rug, bawat pag-usad ay may kasamang bigat at pag-iingat. Ang ilaw mula sa dambuhalang chandelier sa itaas ay tumatama sa makintab na sahig, nagpapakita ng sarili niyang anino, isang aninong maliit at halos naglalaho sa karangyaan ng paligid. Ito ang mundo niya. Isang mundong puno ng kinang na hindi kanya, isang tahanang tinutuluyan niya, ngunit hindi niya matatawag na sarili. Sa gitna ng kanyang paglilinis, narinig niya ang pamilyar na boses mula sa malaking telebisyon sa sala. Mas malakas, mas may otoridad, at mas malayo kaysa sa boses na naririnig niya tuwing gabi sa kanilang lihim na tagpuan. In Buenaventura, you are hailed as the Golden Sea, turning everything you touch into gold. And at such a young age, you remain the country's most eligible bachelor. Anong masasabi niyo rito? Tanong ng isang matinis na boses ng babaeng reporter. Napahinto si Bella. Ang ugong ng vacuum ay tila humina at ang boses mula sa dihi ang naging sentro ng kanyang mundo. Lumapit siya ng bahagya, sapat lang para masilayan ang screen. At doon, nakita niya siya. Si Gabriel. Ang kanyang Gabriel. Nakatayo ito ng buong tikas sa loob ng kanyang opisina, suot ang isang mamahaling suit na tila hinulma para sa kanyang katawan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay perpekto, isang ngiting pangnegosyo, isang ngiting nakareserba para sa publiko. Ang mga mata niya, na kayang tunawin ang puso ni Bella sa isang tingin lang, ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Asawa niya ang pinag-uusapan sa telebisyon. Asawa niya, na para sa buong mundo, ay ang pinakatinik na binatang milyonaryo sa bansa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bella. Bachelor. Binata. Kung alam lang nila. I believe the focus should be on the company, on the legacy in the father built, sagot ni Gabriel, ang boses ay kalmado at kontrolado. Love and relationships they can wait. Buenaventura Corporation is the priority. Sinungaling, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Priority. Kung prioridad lang, nasaan siya sa listahang iyon? Marahil ay nasa pinakailalim, kasama ng mga lumang kasangkapan na kailangang itago sa bodega. Pinatay niya ang vacuum. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakabingi. Lumakad siya patungo sa isang malaking salamin na nakasabit sa pader. Pinunasan niya ang alikabok dito gamit ang dulo ng kanyang damit. At sa ilang saglit, tinignan niya ang sarili. Ang suot niya ay isang simpleng uniforme ng mga katulong, kulay abong bestida na may puting apron. Ang buhok niya ay nakapusod ng mahigpit. Ang mukha niya ay walang kolorete, bahagyang namumutla sa pagod. Ito si Isabela Santiago, ang tagapaglinis. Hindi si Isabela Santiago Buenaventura, ang asawa ng si. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. 3 taon. 3 taon na silang kasal sa papel, sa harap ng Diyos, at sa basbas ng ilang saksi. Ngunit sa 3 taon na iyon, nanatili siyang isang multo sa sarili niyang pamamahay. Hisa, tapos ka na ba riyan? Napalingon si Bella sa malumanay na boses. Si Tita Elena, ang mayordoma ng mansyon, ang tanging taong nakakaalam ng kanyang tunay na katayuan. Ang mga mata nito'y puno ng habag. Opo, tita. Tatapusin ko na lang po itong salamin, sagot ni Bella. Lumapit si Tita Elena at hinawakan ang kanyang braso. Hayaan mo na yan. Magpahinga ka na. Mamayang gabi ang grand anniversary party ng kumpanya. Kailangan nating maging handa. Maraming bisita. Tumango si Bella, kahit alam niyang ang salitang tayo, na ginamit ni Tita Elena ay nangangahulugang sila, ang mga tauhan sa bahay. Siya, na dapat ay hostess ng party, ay magiging isa lamang sa mga tagapagsilbi, maingat na iiwas sa mga matang mapanghusga. Sige po, tita, mahinang sabi niya. Bago umalis si Tita Elena, pinisil nito ang kanyang kamay. Magtiis ka lang, Bella. May awa ang Diyos. Aayusin din ni Sir Gabriel ang lahat. Sana nga po, tita. Sana malapit na. Gabi. Ang mansyon ay nagliwanag na parang isang hiya sa gitna ng dilim. Ang mga mamahaling sasakyan ay sunod-sunod na dumating. Ang tunog ng marahang musika at tawanan ay umaabot hanggang sa maliit na silid ni Bella sa staff quarters.
Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, yakap ang mga tuhod, pinakikinggan ang selebrasyon na dapat ay para rin sa kanya. Ilang oras ang lumipas. Ang ingay ay unti-unting humina hanggang sa napalitan ng katahimikan. Alam niyang tapos na ang party. Alam niyang lasing na naman marahil ang ilan sa mga bisita. At alam niyang malapit nang matapos ang kanyang paghihintay. At hindi nga siya nagkamali. Isang mahinang kaluskos sa pinto, sinundan ng dahan-dahang pagpihit ng seradura. Hindi siya kumatok. Hindi niya kailanman ginagawa iyon. Pumasok ang anino ni Gabriel, isinara ang pinto ng walang ingay. Ang amoy ng mamahalin niyang pabango, na maihalong alak, ay pumuno sa maliit na silid. Sa dilim, nakita ni Bella ang kanyang paglapit. Umupo ito sa tabi niya sa kama. Ang bigat ng katawan nito ay nagdulot ng paglubog ng kutson. Sa ilang sandali walang nagsalita. Tanging ang kanilang paghinga ang maririnig. Bella, basag niya sa katahimikan. Ang boses niya ngayon ay iba. Wala na ang otoridad, wala na ang kumpiyansa. Ang naroon ay pagod at isang bagay na pilit tinatago ni Bella sa kanyang puso, pagsuyo. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Mainit ito, malaki at pamilyar. Ito ang kamay na nangako sa kanya ng habang buhay. I'm sorry, bulong nito. Hindi sumagot si Bella. Anong sasabihin niya? Nasanay na siya. Na bawat salitang i-bachelor na naririnig niya ay parang sampal. Na ang bawat ngiti ni Gabriel sa ibang babae ay libo-libong karayom sa kanyang dibdib. Nakita mo ba ako kanina? Tanong nito. Sa party. Tumango siya kahit madilim. Alam niyang naramdaman ni Gabriel iyon. Nakita kitang naglilinis ng natapong wine malapit sa may grand staircase. Pag-amin nito, ang boses ay puno ng pait. Gusto kitang lapitan, Bella. Gusto kitang hilahin palayo roon. Gusto kong isigaw sa kanilang lahat na asawa kita. Naramdaman ni Bella ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero hindi mo ginawa. Ang mga salita ay lumabas na parang lason. Huminga ng malalim si Gabriel. Hinila siya nito palapit at niyakap ng mahigpit. Ikinubli ni Gabriel ang mukha sa kanyang buhok. Hindi pa ngayon, mahal ko. Hindi pa sa ngayon. Niyakap siya pabalik ni Bella. Sa kabila ng lahat, ito pa rin si Gabriel. Ang lalaking minahal niya bago pa ito naging noong simple pa ang lahat. Sa yakap na ito, pansamantala niyang nakakalimutan ang lahat ng sakit. Dito, sa dilim ng kanyang maliit na silid, sila lang. Walang Buenaventura Corp. Walang high society. Si Gebe at si Bella lang. Pagod ka na ba? Tanong nito, ang hiningay mainit sa kanyang lid. Pagod na pagod, pag-amin niya, hindi lang sa pisikal na gawain, kundi sa emosyonal na pasanin. Konting tiis na lang, sabi ni Gabriel, habang hinahaplos ang kanyang likod. Ang bawat haplos ay nagpapadala ng kuryente sa kanyang katawan, nagpapaalala kung bakit siya nananatili, kung bakit siya nagtitiis. I'm fixing things. May mga inaayos lang ako sa board. After that, is promise you, G. Humiwalay ito sa yakap at hinawakan ang kanyang mukha. Kahit sa dilim, nakikita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Ito ang mga matang hindi nagsisinungaling sa kanya. Magtiwala ka lang, Bella. Malapit na. Malapit na nating ayusin ang lahat. Hinalikan siya nito sa noo, isang halik na puno ng pangako. Isang halik na muling bumuhay sa namamatay na pag-asa sa kanyang dibdib. Tumayo ito, at sa huling pagkakataon, pinisil ang kanyang kamay bago lumabas ng silid, kasing tahimik ng pagpasok niya. Naiwan si Bellang mag-isa, kasama ang amoy ni Gabriel na naiwan sa hangin. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang sakit ay nariyan pa rin, ngunit sa ibabaw nito, may isang maliit na sinag ng liwanag. Malapit na. Paulit-ulit na umalingaw ang mga salitang iyon sa kanyang isip, isang pampatulog, isang panalangin. Isang pangakong pinanghahawakan niya ng buong higpit, hindi alintana na ang pangakong iyon ay babasagin sa lalong madaling panahon, sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Ang lamig sa loob ng boardroom ng Buenaventura Corporate Tower ay kayang magpatindig ng balahibo, ngunit para kay Gabriel, ito ang kanyang natural na kapaligiran. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, ang kanyang mga daliri ay kalmadong magkasalikop sa ibabaw nito. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng walang emosyon na kontrol, isang maskarang pinag-aralan niyang isuot sa loob ng maraming taon.
Sa kabilang dulo ng mesa, si Sofia Alcantara, ang CEO ng Alcantara Holdings at ang tinik sa kanyang lalamunan ay ngumisi. Isang ngising kasing talim ng patalim. With all due respect, Gabriel, simula ni Sofia, ang bawat salita ay may palaman na lason. This Laguna project is too ambitious, even for GIS. The risks are astronomical. Or perhaps, the Golden Sea is starting to lose his Midas touch. Ang tanong ay ibinitin sa ere, isang hamon. Nakita ni Gabriel ang pananabik sa mga mata ng ibang miyembro ng board. Hinihintay nila ang kanyang reaksyon. Isang maling galaw, isang pahiwatig ng pag-aalinlangan, at sisimulan siyang lapain ng mga pating na ito. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. The only astronomical thing in this room, Sofia, is your audacity, sagot niya, ang boses ay malamig at matatag. ISA does not back down from calculated risks. We thrive on them. It's what separates us from less ambitious competitors. Ang banat ay direktang tumama. Ang ngisi ni Sofia ay bahagyang naglaho. Ngunit bago pa man ito makasagot, nagsalita na si Gabriel, ngayon ay nakatingin sa buong board. The numbers have been presented. The projections are solid. This project will redefine the landscape of luxury development in the South. The question is not whether we can do it, the question is, are you with me? Ang kanyang tingin ay bumalik kay Sofia. Isang tinging nagsasabing, subukan mo ako. Natapos ang pulong na pabor sa kanya, gaya ng dati. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, ramdam niya ang pagod. Hindi pisikal kundi mental. Ang pakikipaglaban kay Sofia ay parang isang laro ng chess, kung saan ang bawat piyesa ay gawa sa bubog. Nakakapagod. Nakakabahala. Pagpasok niya sa kanyang malawak na opisina, ang unang bumungad sa kanya ay ang matalik na kaibigan at vice-presidente ng kumpanya, si Marco De Leon. Nakasandal ito sa kanyang mesa, may hawak na 2 baso ng whiskey. That was a bloodbath, bro, sabi ni Marco, inaabot sa kanya ang isang baso. Pero ang galing mo. You shut her down. Again. Tinanggap ni Gabriel ang baso at umupo sa kanyang silyang gawa sa katad. Ang init ng alak ay gumapang sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng pansamantalang ginhawa. She's getting more aggressive. She smells blood in the water. Hayaan mo siya, sagot ni Marco, umupo sa silya sa tapat niya. Inggit lang yon. Hindi niya matanggap na mas magaling ka. That's all there is to it, you are Gabriel Buenaventura. Remember that. Gabriel Buenaventura. Ang pangalan. Ang legacy. Iyon ang lahat. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa mga nagtataasang gusali ng syudad na tila mga sundalong nakahilera. Ang lahat ng ito ay simbolo ng kapangyarihan. Ngunit para sa kanya, ito rin ay simbolo ng isang napakabigat na responsibilidad. At takot. Isang takot na hindi niya ipinapakita kahit kanino, maliban marahil sa sarili niya, sa mga gabing hindi siya makatulog. Ang tunog ng pagtama ng yelo sa baso ay biglang nagbalik sa kanya, sa isang alaalang pilit niyang ibinabaon sa limot. 15 taon na ang nakalipas. Hindi tunog ng yelo sa baso, kundi tunog ng mga flash ng kamera. Ang sigawan ng mga reporter sa labas ng kanilang mansyon. Buenaventura. Is it true? Totoo po bang nalugi ang kumpanya dahil sa sugal? Ang hikbi ng kanyang ina sa loob ng kwarto. Ang basag na boses ng kanyang ama, patawarin niyo ako. Sinira ko ang pangalan natin. Ang kahihiyan. Ang pagtatago. Ang mga kaibigang biglang nawala. Ang mga kamag-anak na tumalikod. Ang dilim na bumalot sa pangalang Buenaventura sa loob ng maraming taon. Gabe. Okay ka lang? Ang boses ni Marco ang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Napakurap siya. Napahigpit ang hawak niya sa baso. Yeh. Just thinking, sagot niya. About the party tonight. The 50th anniversary. Your father would have been proud. He is proud, wherever he is, sabi ni Marco, ang tono ay puno ng sinseridad. You saved this company. You rebuilt its name from the ashes. Ikaw yan, Gabe. Ikaw ang gumawa niyan. Tumayo si Marco at tinapik ang kanyang balikat. Kaya mamayang gabi, it's your victory lap.
Mag-relax ka. I enjoy mo. You deserve it, lahat kami, ni na Tita Elena, si Bella, lahat kami proud sa'yo. Ang pagbanggit sa pangalan ni Bella ay nagdulot ng kakaibang kurot sa kanyang dibdib. Isang halo ng pagmamahal at matinding pagkakasala. Si Bella. Ang kanyang sikreto. Ang kanyang kanlungan. Ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Pag-alis ni Marco, naiwan si Gabriel na mag-isa sa katahimikan ng kanyang opisina. Muli siyang tumingin sa syudad sa labas. Siya ang hari ng mundong ito. Ngunit ang reyna niya ay nakakulong sa isang toreng hindi nakikita ng iba. Binuksan niya ang kanyang pitaka sa isang lihim na compartment na walang ibang nakakaalam. Inilabas niya ang isang luma at tupi-tuping litrato. Isang litrato nilang dalawa ni Bella, kuha sa isang maliit na beach sa Batangas, bago pa maging komplikado ang lahat. Nakangiti sila pareho, mga ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. Ang buhok ni Bella ay hinahangin at ang mga mata nito'y kumikinang sa saya. Ito ang babaeng mahal niya. Ang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Ang babaeng tinatago niya sa mundo dahil sa takot na baka ang simpleng pinagmulan nito ay muling dumihan ang pangalang pinaghirapan niyang linisin. Duwag, bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Isa kang duwag. Mariin niyang ipinikit ang mga mata, tinataboy ang boses na iyon. Hindi. Hindi ito karuwagan. Ito ay pag-iingat. Ito ay pagprotekta sa legacy. Kapag matatag na ang lahat, kapag sigurado nang walang sinuman ang makakasira sa kanila, sa kanya ilalabas si Bella. Sa kanya ipagsisigawan sa buong mundo kung gaano niya ito kamahal. Konting tiis na lang, Bella. Pangako. Itinago niyang muli ang litrato. Tumayo siya at inayos ang kanyang suit. Isinuot niyang muli ang maskara ng Golden Sea. Humarap siya sa salamin. Ang nakita niya ay si Gabriel Buenaventura, ang taong walang talo, ang taong may kontrol sa lahat. Bago siya lumabas ng pinto, pumasok muli si Marco, may ngiti sa labi. Ready, bro. Oras na para sa selebrasyon. Tumango si Gabriel. Let's go. Habang naglalakad sila palabas, inakbayan siya ni Marco. Relax, bro. It's your night. Walang pwedeng sumira nito. Ngumiti si Gabriel sa kanyang kaibigan, isang ngiting totoo at puno ng pasasalamat. Sa gitna ng lahat ng pagkukunwari at pakikipaglaban sa mundo ng korporasyon, si Marco ang kanyang naging sandalan. Ang kapatid na hindi niya kadugo. Salamat, Marco, sabi ni Gabriel, ang boses ay may bahid ng sinseridad na bihirang marinig mula sa kanya sa labas ng mansyon. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka rito. Tinapik ni Marco ang kanyang likod ng may kasamang lakas. Ano ka ba? We're brothers. Hanggang sa huli. Sabay silang naglakad sa mahabang hallway, ang tunog ng kanilang mamahaling sapatos na gawa sa katad ay umalingaw sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Bawat empleyadong madaanan nila ay yumuyuko o bumabati ng may paggalang. Good evening, Sir Gabriel. Sir Marco. Ang lahat ay bahagi ng isang perpektong koreografiya ng kapangyarihan at respeto, isang mundong pinaghirapan ni Gabriel na buuin muli mula sa abo. Pagdating sa lobby, ang kanyang personal na driver ay naghihintay na, bukas na ang pinto ng kanyang itim at makintab na sedan. Pumasok si Gabriel sa loob, sumunod si Marco. Ang amoy ng bagong katad at malinis na sasakyan ay bumalot sa kanila. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa toreng may pangalan niya, muling napatingin si Gabriel sa mga ilaw ng syudad. Ang bawat kumikinang na bintana ay isang paalala ng kanyang mga tagumpay. Ngunit ngayong gabi, kailangan niyang isuot ang pinakamatibay niyang maskara. Kailangan niyang maging perpekto. Para sa kumpanya. Para sa kanyang ama. Para sa pangalang Buenaventura. At para kay Bella. Sa isang sulok ng kanyang isipan, naroon ang imahe ni Bella, ang kanyang mapayapang mukha, ang kanyang mga matang laging puno ng pag-unawa, ang kanyang lihim na reyna na naghihintay sa anino. Ang lahat ng ito, ang lahat ng sakripisyong ito, ay para sa kinabukasang ipinangako niya rito. Isang kinabukasang malaya sa takot at sa mga anino ng nakaraan. Sumandal siya sa malambot na upuan at ipinikit ang mga mata. Konting tiis na lang, paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Isang gabi lang ito. Isang gabi ng mga ngiti at pakikipagkamay. Pagkatapos nito, uwi siya sa kanya.
Sa nag-iisang taong nakakakita sa tunay na Gabriel sa likod ng lahat ng kinang. Dumaan ang sasakyan sa malalaking tarangkahan ng Forbes Park, patungo sa mansyon na naghihintay, nag-aabang. Hindi niya alam na ang gabing iyon, ang gabing inakala niyang selebrasyon ng kanyang tagumpay, ay ang siya ring magiging simula ng kanyang pinakamalaking pagbagsak. Ang hardin ng mansyon ng mga Buenaventura ay naging isang dagat ng mga kumikinang na ilaw at matunog na tawanan. Ang mga bisita, na suot ang kanilang pinakamamahaling damit at alahas, ay nagkalat sa paligid, ay hawak na mga kopita ng tsampan. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak, mamahaling pabango, at ang hindi maikakailang aura ng kapangyarihan at yaman. At sa gitna ng lahat ng ito, si Bella ay isang multo. Suot ang kanyang malinis na kulay abong uniforme, gumagalaw siya sa pagitan ng mga bisita, may dalang isang tray ng mga pagkain. Bawat hakbang ay maingat, bawat kilos ay sinanay. Ang kanyang mga mata ay laging nakayuko, iniiwasan ang anumang direktang pakikipag-ugnayan. Para sa kanila, siya ay bahagi lamang ng tanawin, kasing halaga ng mga mesa at upuan, nariyan para magsilbi, at pagkatapos ay maglaho. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis, isang halo ng takot at pananabik. Takot na baka may makakilala sa kanya, kahit imposible. At pananabik na masilayan kahit sa malayo ang kanyang asawa. At doon, sa gitna ng hardin, malapit sa entablado, nakita niya si Gabriel. Napakakisig nito. Ang kanyang itim na tuksedo ay perpektong bumagay sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang ngiti, kahit na pang negosyo, ay kayang magpatigil ng mundo. Kausap nito ang ilang senador at mga bigating negosyante. Bawat salita niya ay pinakikinggan, bawat kilos niya ay hinahangaan. Siya ang sentro ng universo na ito. Isang matinding panibugho at lungkot ang gumapang sa puso ni Bella. Ganoon kalapit, ngunit ganoon kalayo. Ang lalaking yumakap sa kanya kagabi, ang bumulong ng mga pangako sa dilim, ay ngayon isang estranghero na nababalutan ng liwanag. Habang pinagmamasdan niya, isang boses ng babae ang pumukao sa kanyang atensyon, kasing talas ng tunog ng nababasag na kristal. Gabriel, darling. You look absolutely dashing tonight. Napalingon si Bella. Si Sofia Alcantara. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na hapit sa katawan, ang kulay ay kasing tahas ng kanyang presensya. Lumapit ito kay Gabriel at humalik sa kanyang pisngi, isang kilos na masyadong pamilyar, masyadong matagal. Nakita ni Bella ang bahagyang pagkunot ng noo ni Gabriel. Isang senyales ng iritasyon na mabilis ding napalitan ng isang pilit ng ngiti. Sofia. It's a surprise to see you, sagot ni Gabriel, ang tono ay profesional ngunit may lamig. How could I miss the 50th anniversary of SB favorite rival, sabi ni Sofia, ang mga mata ay naglalaro. Inilagay nito ang kamay sa braso ni Gabriel, isang kilos na nagpapakita ng pag-aari. Sa sandaling iyon, ang puso ni Bella ay tila piniga. Ang bigat ng tray sa kanyang mga kamay ay tila dumoble. At sa isang iglap, ang kanyang mga daliri ay nanghina. Crash! Ang tunog ng nabasag na babasagin ay tumago sa ingay ng party. Ang mga kopita at platito ay gumulong sa damuhan. Ang pulang alak ay kumalat sa puting mantel ng isang kalapit na mesa, parang dugo. Lahat ng mata sa paligid ay napunta sa kanya. Ang kahihiyan ay mabilis na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Naku, paumanhin po. Paumanhin po, sunod-sunod na sabi niya, habang dali-dali siyang yumuko para pulutin ang mga bubog. Nagtama ang kanilang mga mata ni Gabriel. Nakita niya ang pagkainis, ang pagkabigo, bago ito mabilis na nag-iwas ng tingin. Parang sinaksak ang puso ni Bella. Narinig niya ang tawa ni Sofia. Poor girl. Ang clumsy naman. Nagtago siya sa isang sulok malapit sa kusina, pilit na pinapakalma ang sarili. Mula roon, pinanood niya si Gabriel na umakyat sa entablado para sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses, pinalakas ng mga speaker, ay puno ng pagmamalaki. Sa likod niya, ang malaking DC screen ay nagpapakita ng isang slideshow ng kasaysayan ng kumpanya. Bigla, ang elegante at marahang musika ay naputol. Isang matinis na tunog ang pumuno sa hangin at pagkatapos katahimikan. Ang slideshow ay huminto. Ang screen ay nag-itim. Pagkatapos, isang imahe ang biglang lumitaw. Ito ay isang litrato nilang dalawa ni Gabriel sa isang beach sa Batangas. Ang litratong itinago nito sa pitaka.
Nakangiti sila, ang saya sa kanilang mga mata ay hindi maikakaila. Nanigas si Bella sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Hindi paano. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Sino yang babae? Kamukha niya yung katulong na nakabasag kanina. Bago pa man matunaw ni Bella ang nangyayari, isa pang larawan ang lumabas. Si Gabriel, tinutugtugan siya ng gitara sa ilalim ng puno. Sumunod ang isang maikling video clip, si Gabriel, inaabutan siya ng bulaklak. Ang mga ito ay mga sandaling ninakaw, mga sandaling kanila lang, na ngayon ay isinisiwalat sa buong mundo. Ang mga bulungan ay lumakas, naging ugong ng pagkabigla at eskandalo. At pagkatapos, ang huling dago. Ang panghuling imahe na lumitaw sa screen ay hindi isang larawan, kundi isang dokumento. Isang malinaw na kopya ng kanilang marriage certificate. Ang mga pangalan, Gabriel Buenaventura at Isabela Santiago, ay malinaw na nakasulat. Ang petsa. Ang pirma. Lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa baga ni Bella. Kasal na siya. Sa katulong niya. Isang Santiago. Sino iyon? This is a scandal. Ang mga salita ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Ang mga mukha ng mga bisita ay napuno ng pagkamuhi, pagkutya at pagkagulat. Tumingin siya kay Gabriel sa entablado. Nakatayo itong parang isang estatwa, ang mukha ay putlang-putla, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. Lahat ng kamera, lahat ng cellphone, lahat ng mata ay bumaling sa kanya. Si Bella, na nakatayo sa dilim, ay biglang naging sentro ng isang napakaliwanag at malupit na entablado. Ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang kidlat, sinisilaw siya, tinutunaw ang kanyang pagkatao. Ang ugong ay naging isang nakakabinging ingay. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang mga mukha sa paligid niya ay nag-iba ng anyo, naging mga halimaw na mapanghusga. Ang mundo ay nagsimulang umikot. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Sinubukan niyang humawak sa isang pader, ngunit wala siyang makapa. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Gabriel, puno ng gulat, puno ng takot at wala ni katiting na pagtatanggol. At pagkatapos, ang lahat ay nagdilim. Ang papalayong sirena ng ambulansya ang huling tunog na narinig ni Gabriel, bago ang pinto ng silid ni Bella ay isinara ng may kalabog. Ang mga doktor ay nagsabing pagod at matinding pagkabigla lang ang dahilan ng kanyang pagkahimatay. Walang dapat ikabahala sa pisikal na kalusugan. Ngunit alam ni Gabriel na ang pinsala ay higit pa sa pisikal. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang maliit na silid na dati kanlungan nila ay tila lumiliit, sinisikip ang kanyang paghinga. Nakatingin siya sa payapang mukha ni Bella, na natutulog pa rin dahil sa gamot na ibinigay. Ang kanyang asawa. Ang kanyang sikreto. Ang sanhi ng kanyang napipintong pagbagsak. Pinatakbo niya ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok, ang isip ay isang magulong bagyo. Sino? Sino ang gumawa nito? Si Sofia Alcantara, walang duda. Ngunit paano? Paano niya nakuha ang mga litratong iyon? Ang marriage certificate. Ang takot ay gumapang sa kanyang dibdib, malamig at mabigat. Ang mga alaala ng kahihiyan ng kanyang ama, ang mga titulong iskandal, sa mga dyaryo, ang mga pader ng kanilang mansyon na tila guguho lahat ay bumabalik. At sa gitna ng takot na iyon, may isa pang damdamin na umuusbong. Isang damdaming madilim at hindi makatwiran. Galit. Galit hindi lang sa gumawa nito, kundi sa sitwasyon. Sa kahinaan na idinulot nito. At sa isang sulok ng kanyang isipan na ayaw niyang aminin, galit kay Bella. Hindi dahil kasalanan nito, kundi dahil ang pag-iral nito sa buhay niya ang naging mitsa ng lahat. Narinig niya ang mahinang ungol ni Bella. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata, nag-aalinlangan, nalilito. Ang unang nakita nito ay siya. Gigebe, ang mahinang tawag nito, ang boses ay paos. Sa sandaling iyon, may pagkakataon si Gabriel. Pagkakataong yakapin ito, halikan at sabihing, ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. Ngunit hindi iyon ang lumabas sa bibig niya. Ang lumabas ay ang boses ng takot. Ang boses ng kanyang pride. Alam mo na ba kung anong nangyari? Tanong niya, ang tono ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Alam mo ba kung anong ginawa nila sa atin? Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mga mata ni Bella.
Ang pagkalito ay napalitan ng pagkaunawa at pagkatapos ng kirot. Umupo ito ng dahan-dahan. Nakita ko, bulong nito. Narinig ko silang lahat. Tumayo si Gabriel at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng masikip na silid, parang isang tigring nakakulong sa haula. Sinira nila ako, Bella. Sinira nila ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang pangalan ng pamilya ko. 50 taon ng Buenaventura Corporation, gumuho sa isang gabi. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng panginginig at galit. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ni Bella. Gabriel, wala akong kasalanan. Wala kang kasalanan, humarap siya rito, ang mga mata ay nanlilisik. Bella, tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang sitwasyon natin. 3 taon. 3 taon kitang itinago dahil alam kong mangyayari ito. Dahil alam kong hindi nila maiintindihan. Dahil ang pagiging simple mo, ang pagiging ordinaryo mo, iyon ang gagamitin nilang sandata laban sa akin. Bawat salita ay isang sampal. Nakita niya itong napaurong, na para bang sinaktan niya ito ng pisikal. Ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak sa mga pisngi nito. Ordinaryo, ulit nito, ang boses ay basag. Minahal kita, Gabriel. Minahal kita nang walang hinihinging kapalit. Ang pagiging simple ko ba ang kasalanan? O ang karuwagan mo? Ang salitang kiduwag ay tumama sa kanya na parang kidlat. Ito ang mismong salitang bumabagabag sa kanya. Ang marinig ito mula kay Bella ay nagdulot ng isang bagay na mas malala pa sa galit, kahihiyan. At ang kahihiyan ay nag-anak ng mas matinding kalupitan. Karuwagan? Pinoprotektahan kita. Pinoprotektahan ko tayo. Pero masyado kang simple para maintindihan yon. Ang tanging alam mo lang ay ang maliit mong mundo, ang mga pangarap mong pang fairytale. Pero hindi ito fairytale, Bella. Ito ang totoong mundo. Isang mundong kayang durugin ang isang tulad mo at isang tulad ko dahil sayo. Ang mga salitang binitiwan niya ay nakalason sa hangin. Sa sandaling lumabas ang mga iyon sa bibig niya, gusto na niyang bawiin. Ngunit huli na. Kung ganoon, sabi ni Bella, pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Ang natira ay isang nakakakilabot na katahimikan. Kung ganoon, sana hindi mo na lang ako pinasok sa mundo mo. Sana hinayaan mo na lang ako sa pagiging simple ko. Huminga siya ng malalim at ang sumunod na mga salita ay lumabas sa bibig ni Gabriel na parang kamandag, isinilang mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang pagkatao, mula sa kanyang pinakamalaking takot at pagsisisi. Sana hindi na lang kita nakilala. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ang bawat salita ay nakabitin sa hangin, mabigat at hindi na mababawi. Nakita ni Gabriel ang pagbabago sa mga mata ni Bella. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit dahan-dahan itong natabunan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Tila isang ilaw ang biglang namatay sa loob niya, at ang natira ay abo. Ang huling hibla ng pag-asa na pinanghahawakan nito ay pinutol mismo ni Gabriel. Agad na gumapang ang pagsisisi sa kanyang puso. Ang galit ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na takot. Anong ginawa ko? Anong sinabi ko? Bella. Sinubukan niyang bawiin, ngunit huli na ang lahat. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, walang luha, walang emosyon. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa porselana, maganda, ngunit basag. Narinig ko, sabi nito, ang boses ay kalmado na ngayon, isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Salamat sa pagiging tapat, Gabriel. Sa wakas, tumayo ito mula sa kama, ang bawat kilos ay mabagal at may dignidad. Inayos nito ang gusot niyang uniporme. Tiningnan nito ang paligid ng maliit na silid, ang kama, ang maliit na tokador, ang bintanang nakaharap sa pader. Ito ang naging mundo niya sa loob ng 3 taon. Ang kanyang kulungang ginto. Lagi kong tinatanong sa sarili ko kung ano ang mali sa akin. Pagpapatuloy nito, ang tingin ay malayo, hindi na nakatuon sa kanya. Kung bakit hindi ako karapat-dapat. Kung bakit kailangan akong itago. Ngayon, alam ko na. Humarap itong muli sa kanya. Ang mga mata nito ay tuyo, ngunit puno ng isang uri ng finality na gumimbal kay Gabriel. Hindi ako ang problema, Gabriel. Hindi ang pagiging simple ko. Ang problema ay ang pag-ibig ko.
Ibinigay ko sa maling tao. Bawat salita ay isang hatol. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Tapos na tayo, Gabriel. Naglakad ito papunta sa pinto. Sinubukan siyang habulin ni Gabriel, hawakan ang braso nito. Bella, sandali. Hindi ko sinasadya yon. Nadala lang ako ng di. Ngunit bago pa man niya mahawakan ito, tumalikod ito. Hindi ito lumingon. Hindi ito nag-atubili. Ang likod nito, na dati ilaging bukas para sa kanyang mga yakap, ay ngayon isang pader na hindi niya kayang tibagin. Ang kamay ni Gabriel ay naiwang nakabitin sa hangin, sa espasyong dating kinalalagyan ni Bella. At sa pagtalikod nito, naramdaman ni Gabriel ang isang pagkawala na mas malala pa sa pagbagsak ng kanyang kumpanya, mas masakit pa sa anumang eskandalo. Ang babaeng mahal niya, ang tanging totoong bagay sa kanyang peking mundo, ay tumalikod na sa kanya, dala ang mga piraso ng kanilang basag na puso. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na siya mismo ang humawak ng martilyo. Walang luhang pumatak nang magising si Bella kinaumagahan. Ang pag-iyak ay para sa gabi, para sa dilim. Ang umaga ay nagdala ng isang malamig at malinaw na katotohanan. Tapos na. Ang sinag ng araw ay tumatago sa maliit na bintana ng kanyang silid, gumuguhit ng isang linya ng liwanag sa sahig. Sa loob ng 3 taon, ang sinag na iyon ang nagsisilbi niyang orasan. Ngayon, ito'y isang paalala na may buhay sa labas ng mga pader ng mansyon. Isang buhay na kailangan niyang balikan. Mula sa kanyang silid, naririnig niya ang mga tunog mula sa pangunahing bahay. Hindi ito ang karaniwang tahimik na ugong ng umaga. Naririnig niya ang boses ni Gabriel. Hindi ang malambing na boses na bumubulong sa kanya sa gabi, kundi ang boses ng matigas, mabilis at puno ng galit. Don't care what it takes. Call the legal team. I want a full media blackout. No comment. Is that clear? Ang mga sigaw ay dumating ng pira-piraso, sinasala ng mga pader. Habang si Gabriel ay abala sa pag-apula ng sunog na kumakalat sa kanyang imperyo, si Bella ay nagsimulang gumalaw ng may tahimik na determinasyon. Binuksan niya ang maliit na aparador. Ang mga damit niya ay nahahati sa dalawa, sa isang gilid, ang mga simpleng bestida at t-shirt na dala niya mula sa probinsya. Sa kabilang gilid, ang ilang mamahaling damit na bigay ni Gabriel na minsan lang niya naisuot sa kanilang mga lihim na petsa. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang isang maliit at lumang bag na nakatago sa ilalim ng kama. Dahan-dahan niyang inilagay sa loob ang mga damit na tunay na kanya. Isang pares ng pantalon. 2 t-shirt. Isang manipis na jacket. Isang luma at paborito niyang libro. Hindi niya tiningnan ang mga damit na bigay ni Gabriel. Ang mga iyon ay bahagi ng isang buhay na hindi para sa kanya. Mga kasuotan para sa isang papel na hindi na niya gaganapin. Para siyang isang basag na manika, gumagalaw ng walang emosyon, sinusunod ang isang utos mula sa kanyang durog na puso. Nang halos puno na ang bag, ang kanyang mga mata ay napunta sa ibabaw ng tokador. Naroon ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng kwintas na may palawit na bituin, ang unang regalong natanggap niya mula kay Gabriel. Hinawakan niya ito sandali, naramdaman ang lamig ng metal sa kanyang palad. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong isinara at iniwan sa ibabaw ng mesa. Ang huling bagay na hinubad niya ay ang pinakamabigat sa lahat. Ang kanyang wedding ring. Hindi ito malaki o magarbo, isang simpleng singsing na gawa sa puting ginto, pinili nila pareho para hindi maging kapansin-pansin. Ngunit sa kanyang daliri, ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Hinubad niya ito. Ang balat sa ilalim nito ay mas maputla kaysa sa iba, isang marka, isang bakas ng 3 taong pagtatago. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng tokador sa tabi ng kwintas. Hindi niya ito itinapon. Hindi niya ito ibinato. Simpleng inilapag niya lang ito, isang tahimik na pagsuko. Nang handa na siyang umalis, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang unang nakita niya ay si Tita Elena, nakatayo sa labas, ang mga mata ay namumugto. Bella, iha, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Saan ka pupunta? Huwag kang umalis ng ganito. Hinawakan ni Tita Elena ang kanyang mga kamay. Ang init nito ay nagdulot ng bahagyang kurot sa puso ni Bella, ngunit ang desisyon niya ay buo na. Kailangan ko na pong umalis, tita, mahinang sabi niya.
Anak, nag-away lang kayo. Magkakaayos din kayo, pakiusap ng matanda. Pag-usapan niyo to, mahal ka ni Sir Gabriel. Nagkamali lang siya ng pagsasalita dahil sa gulat at galit. Umiling si Bella, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi po yon pagkakamali, tita. Yon po ang totoo. At kailangan ko pong tanggapin yon. Niyakap niya ang matanda ng mahigpit. Si Tita Elena ang naging ina niya sa loob ng bahay na ito. Maraming salamat po sa lahat. Huwag po kayong mag-alala para sa akin. Humiwalay siya sa yakap bago pa man siya muling maiyak. Binitbit niya ang kanyang bag at nagsimulang maglakad. Hindi siya lumingon. Nilagpasan niya ang kusina, ang marangyang sala, ang grand staircase kung saan nakita niya ang pagkabigo sa mga mata ni Gabriel. Bawat hakbang palayo ay masakit, ngunit bawat hakbang ay nagpapagaan din sa kanyang dibdib. Sa halip na dumaan sa maliit na pinto para sa mga staff sa likod, naglakad siya ng diretso patungo sa malaking tarangkahan sa harap. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Ang security guard sa gate ay nagtaka, ngunit binuksan din ito nang makita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Paglabas niya, ang ingay ng syudad ay sumalubong sa kanya.